Sa Pilipinas, marami pa rin ang naniniwala na ang depresyon o anxiety ay simpleng lungkot lang. Para sa iba, ito ay parang ulap na bumabalot sa isip at puso. Tahimik, ngunit ramdam ang galaw sa bawat araw. Mas na nakakasakit minsan ang reaksyon ng lipunan, lalo mula sa mga taong walang karanasan sa mental health. Kapag nararamdaman mo may iniisip ang mga tao tungkol sa iyo, dahil sa mental health mo, ano ang unang bumibigat sa dibdib mo? Takot, hiya, o pagod? Bakit? Takot kasi alam mo na di mo alam kung kailan ka magiging okay. Di mo alam kung darating ba yung time na magiging okay ka or kung darating ka pa ba sa punto na maayos mo pa yung sarili mo. Hiya siguro kasi hindi mo alam kung ikaw lang ba yung naiiba sa kanila. Kasi parang lahat sila okay sila eh, 'di ba? Parang masaya sila, parang ikaw lang nakakaramdam ng gano'n. Isipin mo minsan, kasalanan ko ba na dumadaan ako sa ganito? Na parang ginagaslight ko yung sarili ko kung nino-normalize ko lang ba yung nararamdaman ko o ako lang talaga may mali. Pagod siguro kasi um, parang palagi mo na lang kailangan isipin na ano eh, na dapat tanggap ka ng lahat sa kahit anong gagawin mo. Na kahit hindi ka okay, parang kailangan mong mag-pretend na okay ka despite na hindi ka naman talaga okay. Nakakapagod rin na explain kung magtatanong yung ibang tao na bakit ka napapagod, ano yung napapagod sa'yo. Pero deep inside, hindi mo alam kung ano yung pinagagalingan ng pagod na yun. Kaya ikaw rin sa sarili mo napapagod kang ayusin yung mental. Ano ang pakiramdam na ikaw lang ang tunay na nakakaalam ng bigat ng pinagdadaanan mo? May sandali rin na gusto mong magpaliwanag ng nararamdaman mo sa tao, lalo na kapag nagtatanong sila, nakaka-curious sila. Pero most of the time, pinipili mo na lang na manahimik. Kasi hindi mo alam kung paano tatanggapin ng tao na yun yung ganong pinagdadaanan mo. Bukas ng kabataan ngayon sa usaping mental health, ngunit nananatili ang stigma sa lipunan. It's okay not to be okay. Pero para bang it's not really okay sa ating bansa? Ako si Sandy Miguel Descalzo at meron akong bipolar type 2 disorder. Paano ka naapektuhan ng mga salitang paulit-ulit mong naririnig? Question ko, siguro naapektuhan ako nun sa pamamaraan na Sa may bipolar yung 2 sarili ko disorder, question nahirapan ko daw siyang anong mali tanggapin sa ang akin, kanyang sakit, alin yung lalo pa nang malamang pangmatagalan na ito. I thought before na if you get diagnosed and treated, gagaling ka na. Pag nawala na yung symptom mo, titigil ka na maggamot. Pero apparently, it's a lifelong illness. Isa sa kada 7 Pilipinong edad 18 hanggang 65 ang nakaranas ng mental disorder sa kanilang buhay. Ayon sa pinakahuling Philippine National Survey for Mental Health and Well-being, pinakakaraniwan ng depression, anxiety disorder at panic attack disorder. Yung young adults is yung maaari no, na peer pressure. Sa another survey naman, ang nakita naman doon is number one source of stress for individuals is financial talaga, no? So money. Mas marami naman ang mga bata o mga edad 4 hanggang 17 ang may mental health disorder. Ilan daw sa mga dahilan ng pressure sa pag-aaral, labis na paggamit ng social media, mga problema sa pamilya, bullying at peer pressure. Sa dami ng mga Pilipinong nakararanas ng karamdaman sa pag-iisip, marami rin ang hindi man lang nakapagpapatingin o nakapagpapagamot. Pag mabigat ang iyong nararamdaman, may tao ko bang karaniwang nilalapitan? wala akong karaniwang taong nilalapitan o kinakausap. Madalas dinidibdib ko yung mga bagay, nag-iisip ako, nag-reflect ako, at madalas nagdadasal ako. Yun yung bagay na nakakapagpagaan ng pakiramdam ko. Siguro ng batas sa ilalim ng Mental Health Act ang karapatan ng mga Pilipino na mapangalagaan ang kanilang kalusugang pangkaisipan sa pamamagitan ng mga serbisyong abot kaya, sapat at dekalidad. Ang tanong, ito nga ba ang nararanasan ng ating mga kababayan?